Nauwi sa gitgitan sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard ang isinagawang airdrop resupply sa BRP Sierra Madre. Nagawa pang itapon ng CCG ang sinungkit nilang mga kahon nang malaman ang laman nito. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Lapitan nyo kagad yung para drop. Kuha ito noong May 19 habang isinasagawa ang para-drop o airdrop resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kung saan inagaw umano ng mga tauhan ng China Coast Guard ang supply para sa mga sundalong Pilipino. Yung mga baril natin, standby dyan sa Gandap. Meron pa kayong baril, sir? Mga baril natin dyan, standby nyo dyan. Naghabulan at nagkaroon pa ng komprontasyon kung saan makikitang may hawak na panungkit ang tauhan ng China Coast Guard hanggang sa bumangga ang sinasakyan nilang rib sa inflatable boat ng Philippine Navy. Nang malamang mga pagkain ang laman ng package gaya ng tinapay, kape at gatas na para sa BRP Sierra Madre, agad itong tinapon ng China Coast Guard sa dagat na pinulot ng ating mga sundalo. Only the items that were floating on the water were recovered. These are just some of them, but most of the supplies sunk, no? So sayang yung supply na yan. Mariing kinondenan ng AFP ang pangaagaw at tinawag itong iligal, lalo't walang karapatan ang China na mangumpiska ng mga supply. We believe that we have to perform our missions in a peaceful manner, no? Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at least para walang resistance. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat, no? Pero still, nakita niyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Siguro naghahanap sila ng construction materials, no? But it was just a small package, no? Enough to carry food items and enough for it to float on the water. They lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appeared there is all food stuff. Itinanggi rin ng AFP ang paratang ng China Coast Guard na tinutukan sila ng baril ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre. Gayunman, may hawak na arma sa mga sundalong Pilipino bilang self-defense kung may iba pang mangyari. Bagay na hindi nila madalas gawin maliban na lamang noong panahong iyon kung saan lumapit ang inflatable boats ng China 5 hanggang 10 metro lamang ang distansya mula BRP Sierra Madre. Of course, this was a cause of alarm, no? So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement, lahat yan, no? That whenever you see imminent threats coming to your way, syempre maghanda ka naman, no? Hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Kinumpirma rin ng AFP na hinarang ng China ang medical evacuation sa isa sa mga sundalong Pinoy mula BRP Sierra Madre na nagkasakit. Pero nadala pa rin siya sa Palawan sa tulong ng Philippine Coast Guard. Samantala, nagsagawa ng military exercise ang People's Liberation Army Navy ng China sa Sabina o Escoda Shoal noong June 2 at inulit nila ito nitong Lunes na inalmahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Philippine Navy. I would like to cite our Commander-in-Chief yesterday in the Philippine Navy Command Conference when he said that if this is the punishment for me giving a speech at the plenary of the Shangri-La Dialogue, then they are punishing us. Nevertheless, I would like to say their actions are all illegal, not within the bounds of international law. Muling nanindigan ng AFP na hindi sila patitinag sa mga paninindak ng China. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.